Kinumpirma ng Board of Peace na nagkaroon na ng makasaysayang kasunduan para sa ganap na disarmament ng Hamas at iba pang armadong grupo sa Gaza. Ang Board of Peace ay ang international body na binuo sa ilalim ng 20-point peace plan ni US President Donald Trump upang pangunahan ang pagpapatupad ng kasunduan sa Gaza. Una nang inanunsyo ni Trump ang tinawag niyang historic at complete disarmament agreement ng Hamas. Saklaw ng 20-point peace plan ang pagsuko ng mga armas ng Hamas, unti-unting pag-atras ng puwersa ng Israel, pag-deploy ng International Stabilization Force at paglipat ng pamamahala sa isang Palestinian technocratic government sa Gaza. But that will be it's a great breakthrough. Nobody thought that would be possible to disarm Hamas. Ayon kay Trump, bagamat hindi niya inaasahang magiging madali ang proseso, masaya umano ang Israel sa kasunduan. Nakikita niya rin umano ito bilang isang malaking hakbang tungo sa kapayapaan sa gitnang silangan. Israel was very happy about it. Israel helped us with it. And they've been very good. They've been very good about it. Most people said that would be a deal that would be undoable. Now, will it go through its ups and downs? It's a very complex situation over there. Gayunman, hindi masaya ang ilang opisyal ng Israel sa anunsyo ng Estados Unidos. Bagamat wala pang inilalabas na formal na pahayag si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kaugnay ng pagdisarma sa Hamas. Iginiit ng mga opisyal nito, hindi maaaring umatras ang Israeli Defense Forces o IDF sa mga kasalukuyang posisyon nito hanggat hindi nagaganap ang tunay na ganap na pagdisarma sa Hamas. Tinawag pa ni Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir na hindi katanggap-tanggap ang panukala at sinabing dapat ipagpatuloy ang operasyong militar laban sa Hamas. Sa halip na umatras, ipinagpatuloy ng IDF ang mga airstrikes sa Gaza. Nitong weekend, hindi bababa sa 8 ang nasawi matapos tamaan ang mga residential buildings sa Gaza City, Khan Yunis at Deir al-Bala. Kabilang sa mga napatay ang mag-asawa at kanilang 8 gulang na anak, habang may ilang bata rin ang nasugatan sa mga pag-atake. Ayon naman sa Hamas, tinanggap nila ang Phase 2 ng ceasefire sa kondisyong ititigil ng Israel ang lahat ng pag-atake, aatras ang mga puwersa nito mula sa Gaza, papayagan ang rekonstruksyon ng lugar at magkakaroon ng internasyonal na proteksyon at isang malayang estado ang Palestine. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon.